Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yurakan parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang mga kayamanan ng mga bansa na parang kamukha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas, ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakiti ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang paniniwala ng mga propeta ay may iisang Diyos lamang at yan ay si Yahweh. Kaya siya ay hindi lang Diyos ng Israel. Siya ay Diyos ng buong mundo. At siya ang may hawak ng kasaysayan ng lahat ng mga bansa, hindi lang kasaysayan ng Israel. Ang Assyrian Empire ang namumuno sa buong mundo noong panahon ni Propeta Isaias. Nagsalita ang propeta laban sa empire na ito. Sabi niya na ginawa ng Diyos ang Assyrian Empire upang parusahan ang isang bayan na hindi sumusunod sa Kanya. Maring ito ay ang kaharian ng Israel. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan na maging malakas na empire. Pero hindi ito ang gusto niya. Ang layunin niya ay gumawa ng malaking empire na tatalunin niya ang maraming kaharian at sasamsamin ang kanilang mga kayamanan. Gusto niyang ibagsak ang lahat kahit na ang mga bansang walang kalaban-laban. Para siyang isang tao na kumukuha ng itlog at ng mga sisiw sa isang pugad na wala namang kakayahan ang sisiw na tumakas o ipagtanggol ang sarili. Ang Assyria ay isang instrumento lang ng Diyos, pero hindi ito sumusunod sa Kanya. Maaari na ba na ang lagari ay papalag sa may hawak sa Kanya? Maaari bang pumalag ang baston sa kamay na humahawak sa Kanya? Sa halip, ang magigiting niyang mandirigma ay matatalo. At sa halip ng karangalan, apoy ang kakain sa Kanya. Talagang ang kapangyarihan ay nakakalasing. Kapag nakatikim na ng kapangyarihan, hindi na ito mapipigil. Natalo na ang ibang bansa,
mas lalawakan pa niya ang kanyang nasasakupan. Yan ang nangyayari sa lahat ng mga empire sa kasaysayan. Assyrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, Ottoman Empire, Spanish Empire, British Empire. Yan din ang ginagawa noon ng Nazi Germany, ng Soviet Union. Yan din ang ginagawa ng mga Amerikano at mga Chinese ngayon. Mas pinalalawak nila ang kanilang influence. Walang kinikilalang hangganan. Parang sila na ang mga Diyos. Hindi nila kinikilala na sila instrumento lang sa kamay ng Diyos, na siyang Panginoon ng lahat, Panginoon ng kasaysayan. Hindi sila sumusunod sa batas ng Diyos. Yan ang nangyayari sa mga tao na nalalasing sa kapangyarihan. Nagiging mayabang na, ginagawa ang anumang gusto nila kasi naniniwala sila na kaya nila ang lahat. Hindi yan totoo. Ang lahat ng kapangyarihan ay maglalaho. Sana ang anumang kapangyarihan o kakayahan na mayroon tayo ay gamitin natin ayon sa layunin na nagbigay sa atin ng kakayang yun, na walang iba kundi ang Diyos na Panginoon ng lahat. Bigyan po ninyo ako, Panginoon, ng karunungan na kilalanin na ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng aking kakayahan. Sana po gamitin ko ang aking kakayahan ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po akong hindi mahulog sa kayabangan na gusto kong gawin ang gusto ko lang, na walang pagsaalang-alang sa iyong kalooban. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.